Kumusta ka na? Welcome back to the channel. May mga tao na kahit hindi pa mayaman, alam mong yayaman sila. Hindi dahil sa swerte, hindi dahil sa koneksyon, pero dahil sa kung paano sila mag-isip, kumilos at mangarap. Tunghayan mo sa video na ito ang siyam na senyales na nasa tamang landas ka na patungo sa financial success. Simulan na natin, baka ikaw na ang susunod na success story. You are optimistic. Ang pagiging optimistic ay hindi lang magandang personality. Ito ay isang mindset na magdidikta kung paano mo tatanggapin ang mga problema, mga opportunities at mga potentials mo. Karamihan sa mga tao ay lagi lang reactive. When something goes wrong, sinisisi agad ang gobyerno o ekonomiya. O kaya ang amo sa trabaho, ang kinalakhang mahirap na buhay, pati na ang pagiging malas. Dahil sa ganitong mindset, lagi silang stuck sa ganitong sitwasyon, frustrated at laging hirap sa pera. Ang mga taong yumayaman, on the other hand, ay hindi puro reklamo o puro paninisi ang ginagawa. Kung may kailangang solusyonan, switch lang sila sa problem-solving mode. May paniniwala sila na responsibility ko ang buhay at magiging kinabukasan ko. Kung meron man na hindi ayon sa plano, kailangan gawa ng paraan. Huwag iyong tutulugan na lang palagi. Mahirap nga naman yumaman kung yung mga bagay na hindi mo gusto at hindi nakakatulong sa pag-unlad mo ay pinapabayaan mo lang paulit-ulit na nangyayari sa buhay mo. There is a saying, the things you are not changing, you are choosing. You keep on learning. Akala mo ba noong nakatapos ka sa kolehiyo ay handa ka na sa tunay na mundo? Pero pagdating sa first job mo, clueless ka at parang wala naman talaga gaanong silbi ang mga natutunan mo. Ang kurso mo ay magbibigay sa iyo ng valuable knowledge and skills, pero hindi nito ibig sabihin na 100% ready ka na sa totoong trabaho. Ang totoo niyan, responsibility mo na turuan ang sarili mo ng mga bagay na talagang makakatulong sa iyong umasenso. Kailangan mong matutong magnegosyo, mag-invest, mag-budget, intindihin ang inflation, new skills at iba pa. Marami dito hindi mo matututunan sa school. Walang iba magtuturo sa iyo nito kundi ang sarili mo. Kapag naiintindihan mo ang mga ito, isa itong malaking hakbang patungo sa financial success. Kaya ang tanong para sa iyo, para madagdagan ang skills at worth mo, ano ang huli mong natutunan at ano pa ba ang susunod mong gustong matutunan? Ang mundo ay mabilis magbago. Maraming bagong technology, mga bagong paraan para kumita, at mga bagong problema na kailangang lutasin. Kaya kung hindi ka patuloy sa pagre-research para mas matuto at mag-upskill, maiiwanan ka. Meron kang action-oriented mindset. Ang pagpapayaman ay katulad din ng pagtatry maging healthy. Alam na alam natin ang mga dapat gawin, ang kumain ng tama at healthy foods, at mag-exercise ng regular. Ang problema, madali lang itong sabihin, pero mahirap naman gawin. Mahirap ma-achieve ang pagiging healthy o pagiging mayaman kung hindi mo naman gagawin ng tama ang mga dapat gawin. Kung ikaw ay taong kumikilos agad kapag may opportunity at hindi puro laging isip-isip muna, may advantage ka na. Lamang ka na sa 90% ng mga tao. Malaki ang chance mong makuha ang financial freedom. Action is the key. Ang opportunity ay useless kapag wala ka namang action. May sense of urgency ka. Katulad ng pagiging action-oriented, financially successful people don't wait, they start. Ang mga taong ito ay naiintindihan ang one powerful truth. There's no such thing as the perfect time para mag-invest. Kung puro ka hintay sa pagdating ng ideal conditions, yung gusto mo, mas malaking puhunan at lahat ng conditions pabor sa'yo, lalong walang mangyayari sa buhay mo. Lilipas sa mga panahon na puro missed chances at pagsisisi lang ang mga naipon mo. Para sa mga successful na tao, bawal ang patumpik-tumpik. Dapat ahead ka na agad sa mas nakakarami. The best time to start is today, hindi bukas. Marami kasi tayo nakikitang reasons para ipagpaliban ng investing. Nariyan ang the economy is unstable, the market feels risky, and you're not ready.
Hindi naman nawawala ang mga yan. Lahat yan ay laging nandyan. Pero yung chances mo, nawawala. Remember, dreams die in waiting. Action creates progress. Start now. Dahil ang mundo ay hindi maghihintay sa iyo. You live below your means. Living below your means is spending less money than you earn. Isang karaniwang ugali ng mga tunay na yumayaman. Ginagawa nila ito para maprotektahan at lalo pang mapalago ang kanilang mga yaman. Importante na maintindihan mo at tanggap mo na may mga bagay na hindi mo pa kayang bilhin o makuha sa ngayon. Normal lang naman ang ganyan sa buhay. Gawin mong positive motivation ang pagtitiis at sakripisyo para makamit ang mga bagay na ito. Kung ang mga yumaman nga nagawa maging simple at praktikal sa buhay, hindi masama na maging ganun ka rin. Sa halip na ipagmalaki o ipangalandakan ang financial status, maging praktikal ka sa pagpili ng mga bagay kagaya ng sasakyan, sa pagtira sa simple pero maayos na bahay, at huwag basta-basta gumastos ng pera sa mga mamahaling bagay na hindi naman talaga kailangan. Mas piliin mong maging maingat sa paggastos, unahin ang pag-iipon at pag-i-invest. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, pakihit mo ang subscribe button. Pakilike mo na rin ng video. May focus ka. Sa mga panahon ngayon, napakaraming distractions. Madaling makuha ang atensyon mo ng mga bagong balita tulad ng mga virus. Sa mga chismis tungkol sa mga artista, mga bagong batas na nilalabas ng gobyerno, o kahit sa iyong past mistakes. Anong common sa lahat ng mga yan? Lahat yan out of your control. Kung gusto mong umunlad sa buhay, kailangan mong matutunang bitawan ang mga kabiguan, pagkakamali, takot, at mga balitang wala ka namang kontrol. Sa halip, dapat kang mag-focus sa mga bagay na mahalaga at meron kang kontrol. Ito ay ang mga hakbang na ginagawa mo para mas gumanda ang iyong kinabukasan at ang mga taong mahal mo. Ang taong focus sa kanyang goals ay hindi basta-basta nagpapaapekto sa mga nangyayari sa paligid. Ang ganitong focus ay makakatulong din sa iyo na maging consistent at maging resilient upang makaya mong harapin at lagpasan ang mga pagsubok na siguradong darating sa buhay mo. May plano ka. Isa sa pinakamahalagang katangian ng mga taong magiging matagumpay sa pera ay ang pagkakaroon ng malinaw at konkretong plano. Hindi sila umaasa sa swerte o tsamba. Alam nila kung ano ang gusto nilang marating at kung paano sila makakarating doon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng may plano ka? Ito ay nangangahulugang may malinaw kang goal. Alam mo kung ano ang gusto mong marating. Halimbawa, ang makaipon ng kalahating milyon para pangpuhunan sa isang small business. May direksyon ang bawat takbang. Ang lahat ng mga desisyon mo ay nakaayon sa number one or sa goal mo. Tulad ng mag-aral ng financial literacy at small business management online. May sistema kang sinusunod. May budget ka. May savings plan. Ang mag-save ng 30% ng kita kada buwan. At may strategy ka para kumita at mag-invest. May timeline ka rin kung kailan dapat simulan ang negosyo. Halimbawa, sa loob ng 2 taon. Sa halip na magastos at masayang lang ang pera buwan-buwan, kung may plano kang sinusunod tulad nito, hindi malayong makuha mo ang financial freedom. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng plano? Dahil sa dami ng tukso na pwedeng gastusan sa araw-araw, madali kang maligaw kung wala kang plano. Ang plano ang magsisilbing mapa. Ito ang nagsasabi kung aling daan ang dapat mong tahakin para marating mo ang tama at pangarap mong destinasyon sa buhay. Hindi ka lulong sa bisyo. Wala naman perpekto sa atin. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kahinaan o guilty pleasures. Meron ilan na enjoy sa occasional drinks. Ang iba, sobrang mahilig sa chocolate. Marami rin mahilig sa coffee. Pero kung nais mong maging matagumpay, lalo na sa financial aspect, mahalaga na matutunan mong kontrolin ang alak at sigarilyo. Lalong-lalong huwag mong susubukan ang illegal drugs. Tandaan na ang mga ito ay ginagastusan mo at harmful sa kalusugan.
Mahirap umasenso kung may bisyo ka o laging may sakit. Kaya kung kaya mong kontrolin ito, mas malaki ang tsansa mong umunlad. Napapaligiran ka ng mga taong may pangarap sa buhay. May kasabihan na tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Sa buhay, importanteng marunong kang makibagay sa ibang tao. Pero pagdating sa iyong mga pangarap, ang madalas mong kasama at nakakausap ay may malaking impluensya sa takbo ng iyong pag-iisip, disiplina at tagumpay. Kung gusto mong umasenso, dapat kang makisalamuha sa mga taong may pangarap at may direksyon sa buhay. Kung puro negatibo, tamad o reklamador ang mga BFF mo, malaki ang posibilidad na mahila ka rin pababa. Pero kung nakapalibot sa iyo ang masisipag, goal-oriented at positibong tao, mahahawa ka sa kanilang mindset at ugali. Success is contagious. Kapag ang mga nasa paligid mo ay may mataas na pangarap, mahihikayat ka ring magsumikap. Ang taong gusto talagang magtagumpay ay hindi lang tamang landas ang pinipili, kundi pati na ang mga tamang tao na makakasabay sa kanyang journey. Kahit wala kang kaibigan o pamilya na naging successful na, maaari kang humanap ng inspirasyon sa mga libro o online videos. Ang mahalaga, hindi ka naiimpluwensyahan ng mga taong negatibo at walang direksyon sa buhay. To recap, narito muli ang siyam na senyales. 1. You are optimistic. 2. You keep on learning. 3. Meron kang action-oriented mindset. 4. May sense of urgency ka. 5. You live below your means. 6. May focus ka. 7. May plano ka. 8. Hindi ka lulong sa bisyo. And 9. Napapaligiran ka ng mga taong may pangarap sa buhay. Kung masasabi mo na taglay mo ang lahat ng siyam na ito, napakalaki ng posibilidad na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa tunay na pagyaman. Huwag mo nga palang kalimutan na i-like ang video kung nagustuhan mo ang mga aral dito. Siyempre, paki-subscribe na rin kung hindi ka pa nakasubscribe. Salamat ng marami.